Nung isang araw, nagpunta kami sa Villamore Air Base para sa isang napaka-importanting coverage, ang arrival honors para sa dalawang piloto na bumagsak na FA-50 fighter jet sa Bukidnon. Sila ay sina Major Jude S. Salangoy, Philippine Air Force, at First Lieutenant April John B. Dadulya, Philippine Air Force, mga bayani ng ating hukbong panghipapawid na nagbuwis ng buhay sa serbisyo. Bilang mga photojournalist, mahalaga na hindi lang natin makuha ang eksena, kundi may pakita rin natin ang kwento at emosyon sa likod nito. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa likod ng coverage na to mula sa paghahanda, pagkuha ng tamang anggulo, at tips kung paano i-cover ang isang solemn event tulad nito. Bago magsimula ang event, ang mga miyembro ng media ay binigyan ng advance info tungkol sa sequence ng arrival honors. Mga 1.5 hours before the event, dinala kami sa holding area kung saan binigyan kami ng briefing at konting paalala, lalo na dahil ito ay isang military event na may strict protocols. Habang nasa holding area pa lang, dapat planado mo na ang mga shots mo. Ano ang mga key moments na dapat kuhanan, saan ang pinaka-best position based sa binigay na access, may restrictions ba sa galaw natin, yan ang mga dapat na alam mo bago pala magsimula ang event. So mga 30 minutes before the event, dinala na kami sa aming assigned positions. Dito nagkaroon na kami ng oras para mag-setup ng camera at mag-check ng possible angles. Isa sa mga pinakamalaking challenge sa ganitong coverage ay ang limitadong galaw natin as media. Kaya habang naghihintay, sinisilip ko na kung paano ko i-compose ang mga larawan. Sa mga ganitong event, importante ang telephoto lens para makuha mo ang raw emotions kahit na hindi ka masyadong malapit. Ang gamit ko, 7200 lens ang ginamit ko para makuha ko ang solemn faces ng pamilya at sundalo kung kaya mo namang kuhanan. Kung gusto mo ng wider context shots, magdala rin ng 2470. At ito na nga, nagsimula na ang seremonya at ito ang key moments na dapat abangan. Pagdating ng C-130 plane na may mga labi na Major Salangoy at First Lieutenant Dadulya, pagbaba ng flag-draped caskets, paggalang ng mga sundalo at officers at reaksyon ng pamilya, very crucial ito para sa storytelling. Sa mga ganitong event na solemn, lagi mong tatandaan, iwasan mo mag-flash. Hindi mo naman kailangan mag-flash kasi maliwanag, kasi distracting at disrespectful. Kung meron namang silent shutter mode ang camera mo, gamitin mo. Maging mindful sa galaw mo, huwag makaharang sa ibang media o sa seremonya mismo. Sa pagkatapos ng honors, ito ang mga final shots na dapat hindi makaligtaan. Ang final salute ng mga sundalo, ang hearse na umaalis, at ang pamilya habang sinusundan ng sasakyan. Ang pagiging photojournalist ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng litrato. Ito ay tungkol sa paghuli ng emosyon at pagbibigay respeto sa mga kwentong kinukunan natin. Sila Major Jude S. Salangoy at First Lieutenant April John B. Dadulya ay hindi lang mga piloto. Sila ay mga bayani. Bilang tagakuha ng litrato, tungkulin nating ipakita ang kwento ng kanilang sakripisyo sa paraan may dignidad at respeto. Maging maaga, mga 3 oras bago magsimula ang event, dapat nandun ka na para makapagplano ka ng mga shots na makukunan mo base doon sa ibibigay sa inyong posisyon. Gumamit ka ng mga tamang lens tulad nga ng sinabi ko kanina, isang telephoto lens at isang wide lens. At maging invisible at respetuhin ang moment. Panoorin natin yung buong arrival honor ceremony. Major Jude S. Salangoy and First Lieutenant April John B. Dadulya. And operations in support of Philippine Army ground troops, Major Jude S. Salangoy, Officer-17493 Philippine Air Force, and First Lieutenant April John B. Dadulya, Officer-20803. Ito yung mga sample ng mga kuha ko nung araw na yun. Sana makatulong.